Ang mga sundalo ay mga grupo ng mga tao na sumasailalim sa matinding training upang tumagal ang kanilang katawan sa bakbakan. Pero paano kung sa pagsasanay pa lamang ay naisa na sila kagad ng mga kalaban na walang ibang gusto kung hindi talunin ang kanilang mga kaaway at pagsilbihan ng bayan? Ano ang nangyari sa mahigpit na pag-iensayo ng mga sundalo at paano sila naisahan ng mga kalaban na siya nagmitya sa buhay ng ilang sundalo? Ganito ang nangyari sa ating magigiting na sundalo noong 1987 sa Zamboanga. Tinawag ang kanilang grupo na Lason Batch of 1987. September ng taong 1987 nang pumutok ang balita tungkol sa mga nospital na miyembro ng Philippine Constabulary na nakadistino sa Mindanao. Ang mga miyembro ng hukbong sandatahan ay hindi naasa bumagsak sa lupa habang nasa kalagitnaan ng kanilang tradisyonal na fun run. Inakala ng ilang nakakataas sa kanila na ito ay sanhi lamang ng heat stroke dahil sa pagtakbo ng mga sundalo ng halos 4 na milya sa ilalim ng tirik na araw. Pero ano nga ba ang totoong sanhi ng pagkakahospital ng ilang miyembro ng mga sundalo? September 5, 1987, nang ipinadala ang mahigit sa 200 bagong recruit na sundalo sa Zamboanga City mula sa kanilang mga training camp para sa kanilang kauna-unahang deployment. Naging tradisyon na sa mga sundalo ang pagkilala sa lugar na kanilang pinupuntahan upang maging pamilyar ang mga ito sa klima at sa mga pasikot-sikot ng lugar. Pero sa araw na ito ay hindi naasahan ng lahat ang biglaang pag-atake ng mga kalaban sa kanilang kampo. Pero sa halip na baril at granada ay kakaiba naging paraan ng pag-atake na naranasan ng ating mga sundalo. Nang makarating ang mga bagong recruits sa kanilang bagong kampo, ay tinipon sila upang bigyan ng maikling briefing sa magiging sistema. Karamihan sa mga bagong recruit ay mga bagong graduate ng basic training na nasa edad 18 hanggang 19 years old pa lamang. Lahat sila bagong salta at kinakailangan pa ng matinding ensayo upang lumakas ang kanilang pangangatawan. Dahil kakarating nyo lang sa lugar na ito, mas mabuting magkaroon tayo ng maikling fun run para na rin maging pamilyar kayo sa lugar dito sa Zamboanga. At para na rin ito magsisilbing umpisa na ensayo nyo. Mababait ang mga tao dito. Kaya sabihin na natin, mag-enjoy kayo dito sa Zamboanga. Malinaw ba sa inyo? Sir, yes sir! Matapos ang maikling pagtitipon, ay mabilis na tumulak ang grupo upang simulan na ang kanilang traditional na fun run. Ginagawa ito sa mga bagong recruit upang makapaglibot ang mga ito sa paligid ng bagong kampo para makita nila ang malawak na lugar kung saan nila ipagpapatuloy ang kanilang mga susunod na ensayo. Parte din na pag-iensayo kung saan tatakbo sila ng ilang milya sa ilalim ng tirik na araw. Marami ang naingganyong sumali sa pagtakbo dahil bago ang lugar sa kanilang paningin. Halos nasa 225 na bagong recruit ang tumakbo sa fun run sa unang araw na kanilang pagdating. Kung kaya't mabilis na pinaghanda ang mga bagong recruit at tinipon muli sa harap ng kampo upang masimulan na ang programa. Na magsimula ang pagtakbo ay kanya-kanya na kumaripas sa mga sundalo. Ang ilan ay petiks lang na tumatakbo, habang yung iba naman ay hindi umalis sa kanilang pila. Ang mabakong daan sa bayan ay hindi alintana ng mga sundalo. Bawat hakbang ay may kasama paglingon-lingon sa paligid upang kilalanin ang lugar. Ang ganda pala talaga dito sa Zamboanga, no? Sana matagalan natin ang training dito. Brad, matatagalan natin ang training dito dahil no choice tayo at kailangan natin kayanin. Tirik man ng araw ay dire-diretso ang bawat hakbang ng mga batang sundalo. Sinusubukan nilang libangin ang kanilang mga sarili sa tanawin ng paligid upang hindi maramdaman ang sakit ng binti, init ng paligid mula sa tirik na araw at pagod ng katawan. Sa kabilang banda ay hindi na bago ang pagtakbo bilang parte ng ensayo ng mga sundalo. Isa kasi ito sa mga ginagawa nila upang magkaroon ng disiplina sa kanilang katawan. Matapos ang ilang milyang pagtakbo, dito na nakaramdam na matinding uhaw ang ilang mga sundalo. Pero parte din ng kanilang ensayo ang pagtitiis, kung kaya't walang reklamo na nagpatuloy ang mga ito sa pagtakbo, habang pinipilit maging pamilyar sa lugar. Sobra uhaw na ako, Pards. Hindi sapat ang isang boteng tubig na dala natin. Ako nga rin eh. Ubus na ang tubig. Tirik na tirik pang araw. Kaya sobra nakakauhaw talaga. Samantala, hindi naman kalayuan mula sa kalsada na kanila tinatakbuhan, ay nakakita sila na isang maliit na grupo ng mga lokal na nakatira sa bayan. Ang mga ito ay nasa gilid na kalsada at tila ba inaabangan sila ng mga ito.
tulad ng paghihintay sa mga nagpoprosesyon tuwing araw ng piyesta. Nang makalapit sila sa mga ito, ay inabutan sila ng plastik na may malamig na tubig na ikinatuwa naman ng ilang sundalo dahil sa kabaitang ipinakita ng mga tao sa kanila. Mga iho, mukhang uhaw na uhaw kayo May libre kami ice tubig para sa inyo. Aba ayos ang babait pala ng mga tao dito. Maraming salamat po tay. Sige, kuha lang kayo. Marami pa kami ice tubig. Huwag kayong mahihiya. Mga kasama, kung uhaw na kayo, kunin niyo ang libreng ice tubig na binibigay nila. Mukhang mababait ang mga tao dito. Ang mainit na pagtanggap sa kanila ay naramdaman nila dahil sa maliit na tulong na ito. Walang alinlangan naman na tinanggap ng ilang sundalo ang mga nakaplastik na tubig at ininom ang mga ito at saka nagpatuloy sa pagtakbo. Pero sa likod ng matulunging gawain ng mga tao dito ay nagtatago pala ang kanilang totoong intensyon sa likod ng mga ngiti at sa mainit na pagtanggap ng mga ito. Nakaalis na sila. Hintay lang nilang ilang minuto at mamamatay na mga yan. Halika na mga kasama at umalis na tayo. Baka balikan tayo ng mga yan pag malaman nila kung ano ang hinalo natin sa mga tubig. At nag-alisan na ang mga taong nagbigay sa kanila ng ice tubig. Samantala yung ibang sundalo naman ay nagtataka. Brad, para may amoy yung ice tubig May kakaibang lasa. Oo nga Baka kasi iba ang tubig dito. Nasanay kasi tayo sa mineral water at nawasa. Baka nga ganon. Mukhang malinis naman ang tubig dito. Halika na, takbo na tayo ulit. Wala pa isang milya pagkatapos makalampas sa grupo ng mga lokal, ay unti-unting bumabagal ang takbo na ilang sundalo. Ang ilan sa kanila ay biglang dumaing na pagkahilo at pagsakit ng sikmura. Hindi naman ito binigyan pansin ng ilan dahil maaaring dala lamang ito ng mainit na araw at pagod sa pagtakbo. Pero ilang sandali pa ay bumagsak na sa sahig ang ilang sundalo. Habang ilan naman sa kanila ay biglang sumuka ng dugo at tumumba na lamang sa gilid ng kalsada. Dahil dito ay naalarma na kanilang pinuno at inutusan ng lahat na bumalik sa kampo upang matignan ng mga doktor. Pero hindi tulad sa panahon ngayon ay hindi ganong kaganda at kakompleto ang mga gamit na mayroon sa bawat ospital ng mga kampo. Dahil kulang ang mga ito sa basic na gamit at pondo mula sa gobyerno. Kulang sa mga equipment at supply ng gamot ng mga kampo noong mga panahon na yun, na siyang dumagdag sa kalbaryo ng mga sundalo naghihirap sa mga pagkakataon na yun. Kung kaya't nang makarating mga sundalo sa military hospital, ay halos mag-agaw buhay ng ilan sa mga ito dahil walang humpay ang pagsukan ng mga ito ng dugo at pagdaing sa sakit na kanilang nararanasan na umabot na rin sa kanilang mga ulo. Ayon kay Lieutenant Colonel Dante Kilabang na siyang Deputy Commander sa Military Hospital, ay nakaranas sa mga sundalo ng isang klase ng pesticide poisoning. Hinihinala na ang lason ay nakahalo sa inumin na ibinigay ng mga tao habang tumatakbo ang mga sundalo. Ang mga sintomas na kanilang nararanasan ay hindi kagad pagdududahang lason dahil kahalintulad lamang ito ng mga sintomas sa isang tao na na-heat stroke. Kaya hindi nila lubos maisip at hindi man lang sumagi sa kanilang ideya na ang kabuang pangyayari na gaganap ay isa na palang malalang sitwasyon para sa buhay ng mga batang sundalo. Sinubukan namang isalba ng mga doktor na militar ang mga batang sundalo at bagamat kulang man sa kapasidad ay pinilit nila mabigyan ng remedyo ang iniinda ng mga ito. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga doktor, ay 7 sa mga sundalo ang agad na binawian ng buhay. Ilan sa mga ito ay kasama sa mga naunang humandusi sa kalsada. At ayon sa kanilang autopsy, ay lason nga ang ikinamatay ng mga ito. At mula sa kanilang mga nasunog na lamang loob, ay malinaw na sadyang sinabutahe ang unang araw ng mga bagong recruit sa kampo. Dinagsan na pasyente ang military hospital at hindi magkamayaw mga nag-aasikaso kung sino ang unahin upang mabigyan ng lunas. Kulang na kulang sa kagamitan ng mga ito at hindi nila inaakala na magagamit ang kanilang hospital ng sagad sa kapasidad nito. Kung kaya't na matapos ang araw ay halos 90 na sundalo ang tuluyang binawian ng buhay at tinatay na sa 140 naman ang siyang nakaligtas at nagpapagaling sa ospital. At isa ito sa pinakamalaking sabutahe na kalaban sa mga sundalo ng ating bansa. Ayon kay Brigadier General Lorenzo Rapanan ay maaaring ginamit ng mga rebelde ay mga sibilyan upang ibigay ang mga tubig na may lason sa mga bagong sundalo. Pero walang katiyakan kung sino talaga may pakana ng pag-atake na ito. O di kaya naman ay ang mga rebelde mismo ang siya nag-abot ng tubig sa mga sundalo. Maaari nagbalat kayo ang mga ito bilang mga sibilyan at nagpamahagi ng malamig na inumin na may lason.
Maraming posibilidad na pumapasok sa isip ng mga nakakataas. At dahil na rin sa magkabilang pag-atake ng mga rebelde ng mga panahon na yun, ay hindi na nila mawari kung sino pa ba ang posibleng aatake sa kanila. Matapos ang ilang taong pag-iimbestiga ay wala pa rin malinaw na kasagutan na nakuha ang mga sundalo kung sino nga ba ang nagpasimuno sa paglason sa mga sundalo. At upang maiwasan na maulit ang ganitong senaryo, ay sinabihan ng mga miyembro ng AFP na huwag nagtatanggap ng kahit anong pagkain o kahit inumin mula sa mga sibilyan. Ang unang araw na ito ng mga bagong recruit na sundalo ay hindi naasama mauwi sa hindi magandang pangyari. Ang simpleng fun run na may kasamang mainit na pagtanggap mula sa mga sibilyan ay siya pala magiging mityan ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga miyembro. Ang mga sundalo ay grupo ng mga tao na handang ibuwis ang buhay para sa bayan. Sadyang nasa peligro din ang kanilang mga buhay dahil pagpasok pa lamang nila sa militar ay nasa hukay na kalahati ng kanilang katawan. Walang katiyakan kung makakauwi pa ba sila ng buhay sa kanilang mga pamilya sa bawat laban na kanilang pupuntahan. Kung kaya't marapat lamang na bigyang pugay natin ang mga sakripisyo ng bawat sundalo na lumalaban para sa ating kalayaan.